Umakyat sa 151 ang patay sa malagim na sunog sa residential complex sa Hong Kong. At kabilang sa nasawi ang isang Pilipino na ayon sa kanyang pamilya ay may plano pa sana umuwi ngayong Disyembre para makapiling ang kanyang 10 taong gulang na anak. Ating saksihan. Umabot ng mahigit 1 kilometro ang pila ng mga nag-aalay ng bulaklak para sa mga biktima ng malagim na sunog sa 7 tore ng Wang Fuk Court Residential Complex sa Hong Kong. Kanya-kanyang dala ng mga bulaklak, stuffed toy at maging pet food ang mga nakiramay. Marami ang umaasang magkakaroon ng hustisya para sa 151 nasawi sa trahedya. Ilan sa nasawi natagpuan sa mga hagdanan at sa mga bubong. Mahigit 40 individual ang nawawala pa rin. Sa gitna ng investigasyon sa pinakamalalang sunog sa Hong Kong, sa loob ng halos 80 taon, 13 na ang inaresto para sa manslaughter. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog, pero kabilang sa sinusuri ang mga materyales na nakadagdag umano sa mabilis na pagkalat ng apoy, gaya ng mesh na ibinalot sa bamboo scaffolding na di raw akma sa standard. Gayon din ang foam insulation na ginamit ng mga kontraktor at ang pumalya umanong fire alarms. Ayon sa kanilang Labor Department, may mga residente nang naglabas ng agam-agam noong September 2024 na madaling magliyab ang mesh na ginamit ng mga kontraktor. Pero sinabihan umano sila ng mga otoridad na mababa ang tsansa ng sunog sa lugar. Sa gitna ng trahedya, umusbong din ang kabayanihan. Hinahangaan ngayon ang pagsagip ng OFW na si Rodora Alcaraz sa 3 buwang gulang na anak ng kanyang employer. Ginagamot pa rin si Rodora sa ospital. It's so like her to put her life on the line for someone else. Kasi talagang very caring talaga siya. When you're in that time din, yung desperation mo, syempre gusto mong mabuhay, you're in survival mode. Pero the fact na hindi niya binitawan yung, like, hawak niya yung bata, hindi niya naman anak yun. So, I commend her. I'm so proud of her. Ayon sa Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong, 89 na Pilipino ang nakaligtas sa insidente. Bukod sa relief goods, magbibigay ang konsulado ng counseling at tutulungan ng mga OFW na nasunugan ng papeles. Magbibigay rin ng cash na ayuda ang DMW at ang OWA. Ayon pa sa konsulado, 2 Pilipino ang bineberipika kung ano ang lagay. Isa ang nasawi, ang 40 taong gulang na si Mary Ann Esteban na tubong Jones Isabela. Natunton ng GMA Integrated News ang kanyang pamilya sa Jones. 10 taon daw nagtrabaho sa Lebanon si Mary Ann bago lumipat ng Hong Kong kung saan mag-4 na taon naman siyang nag-OFW. Uuwi sana sa December 16 si Mary Ann para makasama ang pamilya sa Jones at kunin ang kanyang 10 taong gulang na anak na nasa Rizal. Sobrang sakit sila. Sobrang lungkot. Kaya imbes na masaya kami, ay naragsak ka mo ay Pasko. At takas-tanit yun. Kaarawan ng ama ni Mary Ann na si Jaime, pero hindi sila makapaghanda dahil sa nangyari. Mas mabilis ko mga mayaw at ibang kayo ko. Pag makita mimit ka rin, ay baka umabot ito, 3 weeks ilang ko na. Nagpabot na ng tulong ang OWA at DMW sa anak ni Mary Ann sa Cainta. Pagtitiyak ng 2 ahensya, maiuuwi agad sa Pilipinas ang labi ng OFW. Makatatanggap din ang kanyang anak ng tulong pang edukasyon hanggang sa kolehiyo. Ayon sa OWA, hinikayat din ang bata na magtapos ng pag-aaral, gaya ng gusto ng kanyang ina. Nang tanungin kung anong gusto niyang maging sa kanyang paglaki, ang sagot ng bata, bumbero, para wala nang mamatay sa sunog. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.